Hi, kamusta po sa inyo pong lahat? At ito na po, na-primeran po na natin yung ating mga gagawin po na sa mga inner flarings. Bali po, nakalimang coat po ako dito ng primer surfacer. Gawa po kasi ng alam nyo naman po, yung mga part po ng mga sa dibdib, malalalim po yung pinaka-wrap po niya. Kaya habulin po natin sa pagpa-primer. Bali, nakalimang patong na po ako dyan. Bali, naliha ko na po siya. Pwede na natin po siyang i-hydrographics. At dito nga guys, yung mags po niya, nag 4 colors po tayo. Purple, red, green, and blue po yan. Depende na lang po sa angle kung ano po yung lalabas ng kulay po. Bali dyan po, nakikita ko po dyan parang blue, green. Tapos mayroon siyang purple na lumalabas ng bahagya at saka yung konting red. At diretso na po tayo sa hydro dip na po. Let's go! At dito po guys, bali maglalagay na po tayo ng film. Kahit po kayo mag-isa, kaya nyo po maglatag po ng film at wag po kayo matatakot na masisira. At dahan-dahan lang po, once na nakita nyo na po yung film na dumikit po sa tubig, dahan-dahan nyo lang po siyang paglapag para iwas bubbles. Kasi kung bibiglain nyo po yung paglabag po ng film, magkakaroon po yan ng bubbles. Mga maliliit, malalaki, pero dapat tanggalin po dapat yung bubbles papunta po sa gilid. Pwede nyo tapik-tapikin or ihipan para mawala lang po yung bubbles, para paglagay po kayo ng activator at hindi po talaga siya masisira. Gawin nyo lang po siya ng tamang process para po lahat po ng gagawin nyo ay maging perfect. At dito lang po guys, yung mga may papakita ko lang po sa inyo mga pang hydrographics, yung mga malalaki. Yung base po sa maliliit, hindi ko na po kinuwanan po yon, kasi ito po naman po yung pinaka angle po ng mga dapat nyo pong makita kung paano po maglubog ng mga ganito kalalaking panel. Bali ganito lang po guys ako maglubog ng panel po ng NMAX, yung sa may tapakan, yung footboard. Dahan-dahan lang papunta po ako dito sa kabilang side para dahan-dahan din po yung paggapang po ng film doon sa bawat parte ng pwede niya pong pagdikitan. Huwag nyo lang po lang siyang bibiglain, kasi pag mas na pinigla nyo po siya, madideform po yung design po ng film at medyo pangit po na yon. Dapat po talagang dahan-dahan lang po para hindi po gumagalaw or umuuga po yung film habang nyo pong nilulubog po yung panel. Parang ganyan lang po kadali. Pag nagawa nyo po yan mga guys, napaka basic na lang po sa lahat po ng ilulubog nyo po ng mga panel na inyong magiging project. Ay mga guys, ganito po ako maglubog po ng fender po sa likod. Gawa po kasi ng hinati ko po muna siya sa gitna para po sa ganon, yung pinaka ilalim po ng lagayan po ng plate number ay pulido po natin, malalagyan po siya ng hydrographics. At kung mapapansin nyo mga guys, sa gilid po nilagyan ko po siya ng masking tape. Gawa po kasi ng pwedeng bumangga po yung sobrang sa fender at baka tumama doon, may stop po yung paglulubog ko. Kaya nilagyan ko lang po siya ng masking tape. Ganun lang po ang technique ko para maayos po ang paglapag po natin ng hydrographics. Nilagyan ko po yan ng masking tape po sa gitna at ng plastic sa kabilang side. At kung maglulubog naman po kayo doon sa kabilang side, make sure na dapat po na hindi po siya basa.
At wag nyo na munang hugasan mga guys. Gawa po kasi nang nandoon pa yung slimy. Para sa ganon, pag naglubog po ulit kayo sa kabilang side, kahit ilubog nyo po at kahit sumobra po yung film doon sa ginagawa nyo, doon sa una nyong pong lubog, ay hindi po siya masisira. Ganun lang po ang technique ng ginagawa ko sa mga ganito pong panel. At ito po guys, bali natapos na po natin yung 2 coat, full coat po ng top coat po dito. Bali nagpondo muna po ako ng top coat para sa ganon, maliha ko po siya. Bali kahapon ko pa po ito na top coatan. At ito po guys, nililiha ko na po siya ng 800. Para sa ganon, mawala po yung pinakadaan po ng spray gun. At kung sakaling may mga dumi-dumi, matanggal po natin. Ayun lang po ang technique sa pag mirror finish po mga guys. Kung sakaling gusto nyo po mag mirror finish, dapat po lihain nyo muna po yung mga napinturahan nyo po ng mga panel bago nyo po siyang i-final top coat. Ganun lang gawin nyo mga guys kung gusto nyo po talaga mirror finish. Ganun lang po yung technique. At eto na po ang kabuuan at katapusan po ng ating ginawang project NMAX version 2. Sana po lahat po ng mga nakapanood po dito nakapagbigay po ako ng idea kung paano po gawin yung mga ganito pong project. Dito po guys, nag-camo design po tayo at naglagay po ako doon sa frame ng black para hindi po pinakatagos po siya ng pagka-hydrographics po niya. At dito rin po sa harapan, sa may pinaka-keyless po niya, pag nag-start po siya, nag-camo design din po tayo doon at doon sa pinaka-ibabaw po ng manibela. Yan po guys, ang katapusan po ng aking ginawa. Maraming po salamat. Sa lahat po ng viewers, maraming po salamat. Siyempre, lalong-lalo na sa aking mga subscriber at mga followers. Maraming po salamat. Bago po tayo magtapos, tanungin natin si Boss kung ano po ba masasabi niya sa gawa po ni Ace Honda. Alam nyo guys, simula nang nag-umpisa po ako dito, wala pong sinasabi lagi po sa akin si Boss na sana gumanda daw yung motor niya. Sana mapaganda ko daw. At eto na po. Boss, ano ba masasabi niyo sa gawa ni Ace Honda? Okay na okay boss, wala akong masabi. Yan lang po. Okay. Boss, maraming salamat po sa tiwala. Maraming salamat din sa brand nyo kong motor. Ayun. Maraming salamat boss ulit sa sobrang tiwala po. Siyempre, shout out nga pala po sa iyo, Boss Emil. Maraming po salamat sa pagre-recommend po kay Ace Honda. At kay Boss Rudy, maraming salamat din po. Kita-kits na lang po tayo guys sa next kong project. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye.